Hello guys, welcome back to the channel. Today, another exciting news about NT-Dama. It's bigger and it's better. Tingnan nyo yung title natin. Work and Live in the Northern Territory, Australia, Made Easier through NT-Dama 3. Oh, bago yan. Bagong bago. Kaya palakpakan tayo dyan. Palakpakan. So guys, itong Northern Territory is opening a door wider for overseas workers. Yeah. It is unlocking more opportunities in the Northern Territory. Marami tayong pag-uusapan tungkol dito dahil napakalawak na ngayon nitong NT-Dama 3. At third version ito ng NT-Dama na nilaunch noong 19 of March 2025. So bagong-bago, fresh na fresh. Alright. So guys, itong launching ng Dama 3 ay massive ang development para dito sa hiring process ng buong Northern Territory dito sa Australia. Pero magtatanong kayo, saan ba itong Northern Territory? Baka hindi nyo alam kung saan yung Northern Territory, Australia. So ito, papakita ko sa inyo. Yan, binilugan ko. So, ang tawag namin dyan ay top end. Or yun ang pinakaibabaw ng Australia, yung top end, yung Northern Territory. In fact, ito ngayong fun fact, mas malapit pa to sa Pilipinas kaysa dun sa ilalim yung mga Sydney, Melbourne. Mas malapit pang Pilipinas dito. Kaya para rin tayong nasa Pilipinas, di ba? Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong Dama 3. Itong Dama 3 ay mayroong kakaibang gilas. Di ba? May kakaibang gilas siya, my friends. Malalim ito, malalim. Okay? Alright, so papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga nitong Dama 3, okay? So kung hindi pa ninyo alam kung ano itong Dama ay the Designated Area Migration Agreement. Ngayon, kung hindi nyo pa rin talaga maintindihan yan, pumunta kayo dun sa isang una kong vlog. Hanapin nyo yung aking vlog. No? Ilalagay ko yung link dito para maliwanagan kayo kung ano itong Dama. Alright? Doon sa una kong vlog, in-explain ko sa inyo kung ano itong migration through Dama. Okay? So, doon sa una kong vlog rin, ipinahayag ko doon yung Northern Territory's role dito sa Australia, kung gaano kalaki itong Northern Territory, at saka paano magkukonek yung Dama ng workers at saka yung mga business. So itong Dama kasi, yun ang nagkukonek. Alright? So, ang immigration ng Australia ay mayroong mga requirements na kung minsan napakahirap i-meet. Alright? From the standpoint ng mga business dito sa Australia, parang napakahirap nilang kumuha ng tao galing sa labas ng bansa. Ganon din yung mga tao galing sa labas ng bansa, parang napakahirap pumunta sa Australia kasi yung immigration system ay napakamasalimuot. Alright? So itong Dama ay pinapadali niya. So nag-agree ang Northern Territory at saka yung Australian government. Kasi dalawang government yan, guys. So, meron kaming federal government, yung Australia, whole Australia. Tapos, meron kaming Northern Territory government. So, yung parang state government. So, nag-agree sila na for the sake of developing the Northern Territory, kailangan bibigyan namin ng konting laya yung aming mga businesses para kumuha ng tauhan sa ibang bansa. Alright? So, nag-agree sila. Kaya nga, this is an agreement between the federal government and the Northern Territory government. Alright? So, yan ang ating dyan. Yun ang basic concept nitong Dama. Okay? So, ngayon, meron talagang problema kasi
itong Northern Territory sa pagdating sa workforce. Hindi namin mapunan sa sobrang dami ng trabaho. Hindi mapunan ng locals ang mga trabaho. So napakarami niyan. So ngayon, nag-introduce itong DAMA para yun ang solusyon para mapagaan yung pagkuha ng mga tao. See? Alright, so why is this game changer? So this is a game changer, guys. Unang-una, ang DAMA 3 nag-o-offer ng mas maraming trabaho. Oh, yung mga naunang DAMA na tinatawag, umaabot lang siya ng mga 135 occupations. Sabi ko nga dun sa dati kong vlog, so yun yung occupations, 135. Pero with this DAMA 3, meron tayo ditong 325 na occupations na inopen ng DAMA 3 para punan ng galing sa iba't ibang bansa, including Pilipinas, of course. So dito kayo ngayon. So this will cover healthcare, hospitality, agriculture, IT, and trades. Yeah? All right. And wait, there's more. Oh, hindi pa tapos tayo dyan. Ha? Bakit game changer? Okay, ito yung mga talagang pang birada. Lower work experience ang requirements. Hindi masyado. 1 year lang yung karamihan nung binasa ko yung mga occupation. 1 year lang ang experience sa kailangan. Boom, pwede na. Okay? So, hindi masyadong mataas. Okay? Pangalawa, pathway to permanent residency. Uy, marami dito sa occupation list ang nag-o-offer ng clear transition para sa PR. Guys, exciting yan. Alright? Number 3. Oh, di pa tayo tapos. Age concessions. Oy, alam nyo nung araw, nung dumating kami, ang age na limit ay 40. Okay? So ngayon, may concession. Kasi nga sabi ko sa inyo, agreement ito eh. So pwede ngayon mas matanda. 50 years old, pwede pa magtrabaho. Pwede pa pumunta sa Australia. Oh, di ba? Palakpakan talaga. So may palakpakan. Di ba? Alright guys. Ito pa. Ha? Tapos may palakpakan. Alright, tapos English language concession. Oh, hindi kailangan mataas yung IELTS. 5 will do. Kasi tulad ng, halimbawa, bartender, hindi mo naman kailangan talaga na napakagaling mag-English. Ang importante, nagkakaintindihan lang kayo anong order. Di ba? 3 cappuccino. Boom. Ano bang kailangan na pataasin ang English diyan, di ba? Orderan ka ng 3 cappuccino, 3 macchiato, ano ba hindi mo maintindihan diyan? So hindi na kailangan yung mataas na English, di ba? All right. So 5, which is a standard. Ibig sabihin pwede kang makipag-usap yung 5. Okay? Flexible language requirements. All right? Tapos, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Salary concessions. Alright. Ang salary concessions, guys, kasi kung titignan nyo yung immigration, yung mga ng immigrations, napakataas ng salary ang nilalagay nila dun sa pagkuha ng tao sa abroad, sa labas ng Australia. So ngayon nangyayari, yung mga businesses tuloy, hindi na tuloy kumukuha ng mga tao dahil napakataas. So ngayon, dito sa agreement na to, sa DAMA 3, mayroon silang tinatawag na salary concessions. So they are allowing for as long as is industry-aligned salary. Ibig sabihin ko, ano yung kinikita ko, di ba, na trabahador dito sa Australia, yun din ang ibibigay sa mga workers. Hindi mababa ha, kailangan. Yung immigration nga mas mataas pa ang overseas workers. Pero mas mataas pa sa amin. So hindi nang yung according dito sa DAMA 3, dapat kampantay lamang. Alright? Para hindi naman masasaktan yung mga businesses.
Okay, so yan guys. Yun ang mga kagandahan dito. Alright, so yan lang yan. Diyan natin tatapusin kasi napapahaba masyado ang diskusyon natin about this Dhamma. Pero guys, go to the websites. Itinuro ko yan doon sa una kong kung meron kayong problema doon sa websites, i-comment nyo sa baba para matugunan natin ang kailangan. Abangan nyo, marami akong updates. I-update natin itong Dhamma 3 na to. Iaayos ko yung listahan according sa mga sa susunod na mga videos. Alright? So okay guys, I hope you learned something in this video. Go to the websites, see if your skill or occupation is in the list. Okay? Look for a possible employer in Work Connect app. Submit your resume, have your health check and character checks. If the employer will like the resume, boom, there you go. Di ba? They will contact you. If you like this video, hit that like button. If you're not a subscriber, please subscribe so you will be notified when the related video is published. Thanks for watching. See ya.